Sobrang mataas ba ng pride ng taong minamahal po ninyo at hindi ito marunong magpakumbaba? Yung tipong taong siya yung laging tama at ikaw yung palaging mali para sa kanya. Gawin mo ito upang siya ay magbago. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo ng simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video po, mag-ingat kayo sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app para makaiwas po tayo sa scam. So, ayun po, dito po ituturo ko sa inyo paano magbago ang taong napakataas ng pride, taong hindi marunong magpakumbaba, taong palaging tama, taong siya yung laging susundin. Ngayon, ibahin po natin ang mangyayari. Ibahin po natin ang ating pamamaraan para siya yung laging makikinig sa inyo. So, dito po ay pwede mo itong gawin sa kahit sino, or pwede mo itong gawin sa taong minamahal po ninyo, sa partner po ninyo. So, gawin po ninyo ito dahil kadalasan kapag yung partner natin ay sobrang napakataas ang pride at sila yung laging tama, kadalasan po napakasakit sa ulo. So, ganito po ang ating gagawin. Maghanda ka lamang ng panulat. Maghanda ka lamang ng panulat. And, ayun po, maghanda ka rin ng isang dahon ng laurel. Isa lamang. And, syempre, ang ating sarili. So, kapag gagawa tayo ng isang ritual, dapat po ay buo ang ating loob sa paggawa nito, buo ang ating tiwala at paniniwala, dahil yun po ang pinakaunang-una natin na gagamitin sa paggawa ng ritual para mas epektibo ang ating mga ginagawa. So, ayun po, kapag ready ka na, pwede mo na itong umpisahan. Ang gagawin mo lamang dito, una, sa iyong talampakan po, isulat mo doon ang pangalan ni target. 3 beses mo po itong isulat. Pangalan ng taong yung gagawan mo. 3 beses, pangalan at apelyido. And kapag nasulat mo na gamit ang ballpen or marker, kunin mo ang dahon ng laurel. At isulat mo doon ang kanyang pangalan din. Isulat mo doon ang kanyang pangalan, at pagkatapos nun, magwiwis ka. Humiling ka lamang gamit ang dahon ng laurel. So, hilingin mo dito, sa pamamagitan nito, ang aking kahilingan ay tutuparin mo. Ang taong gagawan ko nito ay magbabago. Ang taong gagawan ko nito ay magpakumbaba na. Ang taong gagawan ko nito ay makikinig na. So, lahat ng sasabihin ko ay pakikinggan niya at hindi na siya maging mapagmataas. So, sabihin mo na dito lahat-lahat yung tipong naranasan mo na ugali niya. Sabihin mo doon lahat-lahat sa dahon ng laurel. And pagkatapos nun, kapag nasabi mo na doon lahat-lahat, kumuha ka ng kandila. At sunugin mo ang dahon ng laurel. And kapag nasunog mo yung dahon ng laurel, yung abo ng dahon ng laurel ay ipahid mo doon sa iyong talampakan na kung saan meron itong sulat ng kanyang pangalan at apelyido. Ipahid mo doon sa kanyang talampakan, and sasabihin mo doon, ito ay matutupad, susundin mo na ako at hindi ka na magiging mapagmataas at lagi ka na magpakumbaba at pakikinggan mo na ako palagi. So, sabihin mo yun habang pinapahid mo yung abo ng dahon ng laurel doon sa iyong talampakan. So, ayun po, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa
araw ng Tuesday and Friday dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga ganitong pamahiin. And ayun, kung magtatanong ka, ano ang gagawin mo sa iyong talampakan na merong abo ng dahon ng laurel, hayaan mo na ito na kusa itong mabura. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.